Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod muli, Pastor AJ, at nasa devotion number 66 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ang title po ng ating devotion, You are called to be free. Tinawag po tayo na maging malaya. Galatians chapter 5 verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free. Ay pinagpala ng salita ng Diyos. Gusto po ng Diyos na tayong ay maging malaya. Ang katotohanan po niyan, ang Bible po ay ito po yung ating calling yung magpalaya rin ng ating kapwa. At ayaw ng Diyos na tayo po ay napapasailalim ng mga bagay na gawa lang din ng tao, ng ating kapwa o ng mga bagay na makasanlibutan. Kaya gusto niya tayo maging malaya, hindi lang sa kahirapan, kundi sa mga bagay na spiritual. Kaya kung hindi tayo nabubuhay po na tayo ay hindi satisfy, hindi yan ang kalooban po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay magkaroon tayo ng mga bagay na satisfying dahil siya naman po yung may likha ng lahat niyan. Hindi lang dapat yung mga mayaman na hindi believers so hindi nananalig sa Panginoon. Bakit sila pa yung maraming blessings? Kaya gusto rin po ng Diyos yun na magkaroon po tayo niya katulad po ni Abraham. We should be the head, not the tail. God wants to set you free from the pain of your past. Gusto rin po ng Diyos na lumaya tayo sa mga kinikimkim po natin ng mga sanama ng loob, dala ng ating nakaraan, nakalipas, yung mga heartache po natin, gusto tayong palayain dyan ng Diyos na makapag-move on po tayo dyan at hindi manatiling nakakulong sa mga ganyang damdamin. Jesus also frees you from pressures of the present. The everyday complexities of life can lead to stress and exhaustion, which distract you from hearing God and following His plan for your life. Hindi lang po sa nakaraan, kundi sa pagkasalukuyan, ay may mga bagay na gusto rin po ng Diyos tayong palayain dahil minsan nakakulong tayo sa mga bagay na, halimbawa, mga problema natin sa pang-araw-araw. Kaya kailangan po natin talagang mag-devotion na mailapit natin sa Panginoon, mabigyan tayo ng wisdom ni Lord, sa mga bagay na dapat natin gawin at makapanalangin po tayo at yung mga burdens po natin everyday, makalaya po tayo. Sabi ni Lord, come to me all of you, lumapit kayo lahat sa akin who are heavenly laden and I will give you rest. So kukunin lahat po ng Panginoon yung mga mabibigat po sa atin para makalaya po tayo. And finally, pessimism about tomorrow is a trap from which Jesus sets you free. Yung mga negatibo po ng mga pag-iisip, you no longer need to worry about the future because God is in control and He is good. Yung inaala rin natin sa future, hindi lang sa past, hindi lang sa present, kundi yung panghinaharap. Gusto ng Diyos na palayain din tayo sa mga alalahanin natin na yan. Wag nating pinoproblema, hindi pa dumarating. Although, natural lang na minsan, isipin natin yung halimbawa, mga expenses kailangan bayaran sa katapusan, pero hindi naman kailangan na mag-overthink po tayo. Kailangan po natin talaga ilapit lahat sa Panginoon at why worry when you can pray? Sabihin natin lahat sa Panginoon. Kasi mabait po ang Diyos Hindi niya tayo nilikha para maging stressful lang ang ating buhay dahil sa ating mga hinaharap na challenges. Given na po kasi yan. Kaya hindi po natin ma-enjoy yung buhay po natin pag di tayo malaya. So, ang solution po dito ay plug into His power. The same power that God used to raise Jesus Christ from the dead is available to you today. And that lets you live in freedom. Yun po yung kailangan po natin, yung power na nanggagaling sa ating Panginoon na pwede po nating itap dahil tayo ay may connection na sa Diyos, magitan nating Panginoon. Lagi tayong kukonek sa Panginoon, hindi yan nanghihina yung signal ng Diyos. God is just a prayer away. It is also the same power that blew the door of Jesus' tombs while will blow open the prison doors that hold you back.
Ito pong power na ito yung bumuhay din po sa Panginoon 3 days after siyang malibing sa mga patay, at ito rin yung power na pwede po nating hingin ngayon sa Panginoon. Yung miracle, yan po natural lang sa Diyos eh. Everyday is a miracle para sa akin po, dahil kung hindi po tayo nakakagising hindi yan yan miracle po ng Diyos. So naididilat pa po natin mga mata pag umaga, kung nakakabangon pa po tayo, nakakagising tayo. Isang milagro po yan ng Diyos. Yan yung power ng Diyos sa ating buhay, na binibigyan tayo ng pag-asa hanggat buhay po tayo. Huwag tayong magpakulong sa nakaraan, sa pangkasalukuyan at sa panghinaharap. At ang ating pong dapat na isipin, tayo pinalaya ng Diyos sa kamatayan, physical, spiritual. Kasi it's just a blink of an eye. Kapag namatay tayo, then eternity na po yun. So, walang talo po sa Diyos. Win-win po tayo kapag tayo nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. You are called to be free. Palayain niyo po sarili niyo. Amen.